Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, ating susuriin at ipagtatanggol ang isa sa pinakamagandang katotohanan ng ating katolikong pananampalataya, ang walang bahid dungis na paglilihi o Immaculate Conception ng mahal na Birheng Maria. Tatalakayin natin ang karaniwang maling pagkaunawa tungkol dito at magbibigay ng maingat at magalang na tugon sa mga nagtatanong o tumatanggi sa paniniwalang ito. Kaya't halina, alamin natin ang kahalagahan ng doktrinang ito. Una, linawin natin kung ano nga ba ang Immaculate Conception. Madalas ang iniisip ng iba ay ito'y tungkol sa pagkakapaglihi ni Jesus. Ngunit ang totoo, ito'y tumutukoy sa paglilihi kay Maria mismo. Ang turo ng simbahan ay mula sa unang sandali ng kanyang pagkakalikha. Sa sinapupunan ng kanyang ina, si Maria ay iningatan mula sa dungis ng orihinal na kasalanan sa pamamagitan ng natatanging grasya mula sa Diyos. Ang doktrinang ito ay opisyal na idineklara ni Papa Pius IX noong 1854. Ngunit matagal na itong pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Narito po ang quote mula kay Pope Pius IX and a Pabilis Deus 1854. Ang pinagpalang Birhen Maria mula sa unang sandali ng kanyang paglilihi sa pamamagitan ng natatanging biyaya at pribilehiyo mula sa Diyos at sa bisa ng mga merito ni Hesukristo, tagapagligtas ng sangkatauhan, ay iningatan na walang dungis ng kasalanang orihinal. Ibig sabihin nito, si Maria na magiging ina ni Hesukristo ay pinagkalooban ng natatanging pribileyo ng Diyos upang siya maging dalisay at banal na sisidlan ng anak ng Diyos. Ngayon, talakayin natin ang mga karaniwang maling pagkaunawa tungkol sa doktrinang ito. Marahil narinig nyo na ang mga pahayag na tulad nito. Una, wala namang sinasabi sa Biblia tungkol sa Immaculate Conception. Pangalawa, si Maria ay tao lamang tulad natin. Pangatlo, paano walang kasalanan si Maria kung siya'y nangailangan ng tagapagligtas na si Jesus? Unahin natin ang unang maling pagkaunawa. Wala namang sinasabi sa Biblia tungkol sa Immaculate Conception. Bagamat totoo na walang eksaktong binanggit na Immaculate Conception sa Biblia, ang turo ay malalim na nakaugat sa mga katotohanang biblikal. Sa Lucas chapter 1 verse 28, nang batiin ng anghel si Maria, sinabi niyang, "Aba, puspos ka ng grasya." Ang salitang Griego na ginamit dito ay kekaritomene, na nangangahulugang pinuspos ng biyaya o lubos na pinano ng grasya. Ang pariralang ito ay nagpapakita na si Maria ay napuspos ng grasya ng Diyos mula sa simula ng kanyang buhay. Walang bahid dungis ng kasalanan. Suportado ng talatang ito ang pagkaunawa ng simbahan sa kanyang pagiging walang kasalanan mula sa kanyang paglilihi. Ang ikalawang maling pagkaunawa, si Maria ay tao lamang tulad natin. Oo, 100% tao po ang mahal na Birheng Maria. Kaya nga hindi namin sinasamba o hindi sinasamba ng mga Katoliko. Si Maria ay tao, ngunit siya'y pinili ng Diyos para sa natatanging tungkulin ang maging ina ng kanyang anak na si Hesukristo. Para sa natatanging misyong ito, binigyan siya ng Diyos ng espesyal na grasya. Iningatan siya mula sa kasalanang orihinal. Hindi ibig sabihin nito na siya'y banal tulad ng Diyos. Ito'y nagpapakita ng plano ng Diyos upang ihanda ang isang malinis at banal na sisidlan para sa kanyang anak na kabanal-banalan.
Ang ikatlong maling pagkaunawa, paanong walang kasalanan si Maria kung siya'y nangangailangan ng tagapagligtas na si Jesus? Mahalaga ang puntong ito. Naniniwala ang mga Katoliko na si Maria ay naligtas sa pamamagitan ng mga merito ni Hesukristo tulad ng bawat isa sa atin. Ngunit siya ay naligtas sa natatanging paraan. Salit na linisin mula sa kasalanan pagkatapos ng kapanganakan, siya ay iningatan mula sa kasalanan mula pa sa unang sandali ng kanyang buhay. Ito ang tinatawag na prevenient grace. Ibig sabihin, ang grasya ng kaligtasan ni Jesus ay naibigay na kay Maria noong siya'y ipaglihi pa lamang. Kahit na hindi pa napapako si Jesus sa krus. Isang natatanging pribilehiyo ito na ipinagkaloob ng Diyos kay Maria na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at plano para sa ating kaligtasan. A special privilege para sa mahal na Birhen. Maaaring may magtatanong sa inyo, bakit mahalaga ang Immaculate Conception para sa atin ngayon? Sapagkat ipinaaalala nito sa atin ang perpektong halimbawa ng kabanalan at pagsunod na ibinibigay sa atin ni Maria. Buong puso niyang tinanggap ang kalooban ng Diyos. Ang kanyang pagiging walang kasalanan ay nagpapakita ng kanyang kadalisayan, kababaang loob at ganap na pagtitiwala sa Diyos. Itinuturo sa atin ng Immaculate Conception na ang Diyos ay may plano para sa bawat isa sa atin. At tulad ng paghahanda niya kay Maria para sa kanyang natatanging tungkulin, inihahanda niya tayo para sa pagtupad ng kanyang kalooban sa ating buhay. Kaya bilang pagtatapos, inihikayat ko kayong palalimin ang inyong debosyon sa ating mahal na Birheng Maria. Manalangin ng Santo Rosario, hilingin ang kanyang pamamagitan at parangalan ang kanyang kalinis-linisang puso. Sa pamamagitan ni Maria, tayo ay inaakay palapit kay Jesus. Sa pagtatanggol sa kanya, ating ipinagtatanggol ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Maraming salamat sa inyong panonood at naway gabayan kayo lagi ng ating mahal na ina, ang Immaculate Conception, patungo sa puso ng kanyang anak na si Jesucristo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang nilalaman na magtatanggol sa mga katotohanan ng ating katolikong pananampalataya. God bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.